Dumating na ang araw na hinihintay. Just to remind everyone kung ano yung proyekto natin, nag-ready tayo ng tarpaulin dito. It's, sinasabi dito, Rescued Animals Day. Dito sa Born to be Wild, no? Para just to remind us kung ano talaga yung ginagawa natin dito at kung bakit tayo nandito lahat. Pero hindi ito tungkol sa amin, kundi para sa mga hayop dito sa Paubi Rescue Center. Alright. Okay, so ito yung mga gamit natin ng mga dinonate. Take your pick. So, scrap metals, may sa beach din yan. Oops! Okay, salamat din sa mga nag-donate sa atin ng mga tarpaulins. Kasi itong mga tarpaulins ito, pwede natin i-cover doon sa mga cages in cases na may ulan or malalakas na draft ng hangin, ano? Okay, itong mga aquariums na ito, kung meron kayong mga extra aquariums na nasa bahay, yung mga aquariums nyo na may crack o hindi na ginagamit, Paubi will still accept them as donations, no? Kasi itong mga ganito will be the perfect enclosure para sa ating mga lizards, snakes. Ang mga donasyon na ito ang nagmula sa mga manonood ng Born to be Wild, sa ilang kasama namin sa GMA at sa iba pang mga grupo, gaya ng nag-donate ng 10,000 worth of cages na ayaw nang magpakilala. Ang iba naman naglaan ng kanilang oras at pagod para sa araw na ito. Si Mean na isang registered nurse, si Alan na isang namang estudyante ng engineering, etong si Ken na isang animal lover, si Dino na graduate ng literature, pati na ang 5 student veterinarians mula sa Benguet State University na kasalukuyang intern ngayon sa Paubi, inassign sa kanya-kanyang gawain. So paano nyo nalaman yung project natin? Sa Facebook lang kailan? Okay. Kagabi. Kagabi, and then you responded right away. Ay, sa ikaw, Dino, kailan mo nalaman? Kagabi lang din. Kagabi lang din. Okay, ito yung madalas hindi nalalaman ng karamihan, no? Pero yung pinapakain natin dito sa mga hayop natin, mga high-grade meat din, pwede na makain sa wild. Tsaka, syempre, yung fresh fruits and seeds na chinachop natin in small pieces. Kaya kung meron sa inyo na gusto pa rin mag-donate dito sa Paubi, they will still welcome your donations even after this day. So ito, ang kakain dito, yung mga monkeys. So, tara na. Wala kasi akong gagawin for today. Sakto lang na nag-message sila sa akin ng kailangan ng volunteer. So, di na ako nagdalawang isip. Pumunta na ako ng GMA kanina. May mga hawlang kailangan pang ayusin. Sa tingin nyo, Dok, paano natin maiiwasan ang patuloy na pagdami ng mga hayop dito sa inyo? Well, public information siguro. We have to keep the public aware and in the know para huwag na silang bumili sa mga kanyang klaseng mga tao o sa mga grupo na lalo na yung ating mga protected animals. Let the wild stay in the wild, parang gano'n. And I'm really glad, I'm very much thankful sa ginagawa nyo dito. Sa ngayon pa lang, ilang animals na namin na nabiyayaan ng bago nilang environment. Maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa. May tumulong din sa paglalagay ng mga tarpaulin. Kaya po gagawin namin divider to para hindi sila magkadagitan. Hindi sila magkasakitan. At syempre, hindi ako pahuhuli sa pag-volunteer. Itong si Erwin na isang green iguana, nagkasugat matapos pamugaran ng langaw ang kanyang balat. Ang susunod naman naming pasyente ay ang sawang ito. Nagkasugat-sugat dahil sa pilit na pagtakas mula sa bakal niyang hawla. This is a laceration, no? Ano yan? Lumana-expose yung muscles and then nasugat siya. Ngayon, we're treating it. Ialanggas natin. Nakita natin kung gaano ka-expose yung flesh niya and gaano rin natin ka-extensive yung naging sugat. We just clean it and then bigyan natin yung antibiotics and then hayaan natin mag-heal siya on its own.
May iwasan sana ang ganito kung mailalagay sa mga angkop na kulungan ng mga ahas. At nakakatuwang dahil sa mga donasyon at pagtutulong-tulong, ang iba sa kanila ay meron ng bagong tahanan. Ito yung aquarium na dinonate sa atin. Ilagyan natin ng kahoy, konting tubig, at saka yung makeshift na mga PVC pipes na ginupit-gupit natin para kung kailangan magtago ng mga hayop natin, gaya nitong snake na to, na siyang titira dito sa aquarium na to, pwede siyang magtago doon. Kung tutuusin, tumagal lamang ang proyektong ito ng ilang oras. Ngunit para sa aming kasama dito, umpisa pa lang ito ng mga pangakong ipagpatuloy ang mga nasimulan. We encourage everyone to join us, preserve the natural habitat of our wild animals. Si Monkey, mas komportable na ngayon sa bago niyang hawla. Wala man siya sa gubat na tahanan, nakatutuwang sa pagtutulungan may nagawa para mapabuti ang kanyang kalagayan. Pero mas mainam pa rin sana kung sa ilang na lang natin sila matagpuan. Ako si Doc First Resyo at kami ay Born to be Wild! Yay! Para sa aking proyekto, pakay ko ang isa sa mga pinakasikat na bundok sa Pilipinas, ang Mount Banahaw. Hangad ko at ng iba pang mga volunteer na makakasama ko rito na makapagbigay ng halimbawa sa pangangalaga ng kabundukan. Ang Banahaw ang itinuturing na last frontier sa Southern Luzon dahil sa buo pa ang mga kagubatan dito. Mayroong mga palaka. Sila dito sa ilalim. May matatagpuan rin ditong pit viper, skinks, at mga fruit bats. Ang tubig na nanggagaling sa bundok ang nagsusuplay sa buong probinsya ng Laguna at Quezon. Itinuturing din na sagrado ang bundok Banahaw. Ang pinakamataas na naitala ng mga taong umakyat dito ay 700,000 sa isang buwan. At dahil sa dami ng mga taong umaakyat dito, marami ang naiiwang basura. Minsan na rin lumaganap ang kaingin sa lugar. Kaya para maprotektahan ang bundok, ipinasara ito ng Protected Area Management Board o PAMB noong 2004. Yan ang bundok Banahaw. Luntian, masukal ang gubat. Isang testamento na may pag-asa pa ang kalikasan. Para po sa second anniversary ng Born to be Wild, inumpisahan po namin yung The Born Project kung saan hinihikayat namin ng lahat ng mga tao na magbigay ng pangako na gagawin nila para sa kalikasan.